Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. Pag-usapan naman po natin si Man Scarpio. Sino yan? Yan, Mr. Maravilla. Yung asawa ni Sara na sabi ni Sara may utang sa kanila. Si Representative Luistro. Naningil 8 billion. Bakit niya Mr. Maravillas na sabit ang pangalan ni Man Scarpio? Di ba niya Mr. Maravillas, low profile siya. Remember nung 2024, na-mention mga kababayan yung asawa ni Sara sa investigation ng Quadcom. And in fact, si Trillanes nag-file po ng kaso. July 31, 2024, report ng Rappler siya. Trillanes sos Paulo Duterte, Man Scarpio for drug smuggling. Di niya Mr. Maravillas yung progress ng kaso. Nasa proseso pa mga kababayan ng korte. Former Senator Antonio Trillanes has filed a drug smuggling complaint against Davao City, 1st District Pulong, in Man Scarpio, husband of Sara Duterte. May relasyon siya mga kababayan sa 600 kilograms ng shabu o di 6.4 billion shabu na nadiscover at base ito sa testimony ni Customs Broker Mark Ruben Taguba. Ayan mga kababayan yung sa investigasyon ng Quadcom. Bakit niya Mr. Maravillas, pribadong tao naman yan, bakit na kailangan pag-usapan? Siya kasi mga kababayan ang binabansagan na maniman ng Davao Mafia. Sabi ni Trillanes, kasi po kapag pinag-usapan yung mga kontrobersya sa paligid ng mga Duterte, yung kanyang political network, kadalasan mga kababayan yung nakikita ng publiko, si Sara Duterte, si Pulong, saka yung dating Pangulong Digong. Pero sa likod ng political stage mga kababayan, may isang pangalan yung paulit-ulit na lumilitaw po sa investigasyon testimonya ng mga whistleblower accounts. Yun na nga po yung sa Quadcom. Si Man Scarpio, yung asawa ni Sara, hindi man siya politiko, hindi siya frontliner, hindi nga po siya nakikita mga kababayan in public, di ba? Hindi man siya kasama ni Sara, never pa sa mga pictures. May waga, di ba? Pero maraming aligasyon laban sa kanya na sinasabing siya yung financial brain ng buong operasyon. Sabi yan ni Trillanes, ako wala bang kinalaman dyan? Kinaso nga ni Trillanes, siya yung taga-manage ng pera. Yun ang lumabas mga kababayan sa Quadcom hearing noon. Remember? Sa Congress. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit yung mga congressmen ng Quadcom biglang siniraan po ng whistleblower ngayon, yung 18 Marines. Tinarget po yung mga members ng Quadcom ng mali-malitang aligasyon. Connecting the dots mga kababayan. So lumabas po yung terminology Davao Mafia doon sa Quadcom hearing. Ayon po sa testimony ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban, kabilang sa mga pangunahing personality daw na konektado sa operasyon, ito sina Man Scarpio, si Pulong, si Michael Yang. Sabi po yan ni Jimmy Guban. Remember? Yan, si Jimmy Guban. Sabi dyan, Jimmy Guban, pinangalanan mga protektor ng illegal na droga. Yon sa Quadcom investigation mga kababayan. Siguro naman, familiar kayo ng Quadcom. Yan, report ng ABS-CBN. Jimmy Guban's opening statement linking Pulong to 6 billion drug shipment 1 year ago. Yan ang kanyang testimony. So ito mga kababayan, malamang mabuksan uli sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pag na-discuss yung tungkol sa mga bank accounts, saka yung affidavit ni Madriaga. So ayon mga kababayan sa complaint ni Trillanes, may tinatawag na special no-look fee na ginagamit sa operasyon.
Ito yung sinasabing bayad upang hindi na dumaan sa normal na inspection shipment sa Bureau of Customs. Ang sistema umano ay ganito, 5 million enrollment fee upang mapasama sa operasyon. 1 million na weekly remittance upang tuloy-tuloy ang proteksyon. Kapag may ganitong arrangement daw, ang shipment ay hindi na sinisilip ng customs inspection. Ito ang dahilan kung bakit nakalusot ang malaking volume ng illegal drugs, yung 6 billion worth. Yung sa magnetic lifter, remember? Ayan, the broker claimed he was able to breeze through the process due to the influence of protection of the so-called Davao Group. Yan ang sabi ni Trillanes. Pinamumunuan nila Pulong saka si Mans Carpio, asawa ni Sara. Ito yung nag-file si Trillanes ng kaso. Ayon kay Trillanes, mga kababayan, si Charlie Tandao, pangunahing drug lord, si Pulong, protector sa political layer. Si Mans Carpio, protector sa financial partner. Ang papel daw ni Carpio, ayon sa mga aligasyon, tiyakin na protektado ang financial flows ng operasyon. May mga text message and CCTV evidence. Sa mga naunang Senate investigation, nagpresenta si Trillanes ng mga ebidensya na nag-uugnay kay Carpio sa Bureau of Customs. Kasama rito ang text messages or text exchanges, testimony ng mga witness, tapos CCTV reports. Ito daw nagpapakita ng ilang beses na bumisita si Carpio sa opisina ng BOC Commissioner upang umano'y iproseso ang tinatawag na special container releases. Ito ang mga shipment na may special handling at hindi dumadaan sa normal na inspection process. Ngayon, yung 11 billion magnetic lifter smuggling. Noong 2018, magnetic lifter controversy, isa sa mga pinakamalaking drug cases sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa testimony ni Jimmy Guban sa House Quad Committee, ang tunay na may control daw sa operasyon si Mans Carpio, si Pulong, si Michael Yang. Matindi mga kababayan yung mga aligasyon na nabulgar sa Quadcom at malamang maulit ito makalkal uli sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. So sabi dito sa balita, ang halaga ng smuggled drugs sa kasong ito tinatayang 11 billion. Matindi. Now, sabi dito, ang financial side ng Davao Mafia, kung may political operators, may financial operator daw. Ngayon, isa pa mga kababayan na iniugnay na controversy kay Mans Carpio, yung confidential funds mismo ni Sara. So sabi dito, ayon sa kontrobersya na iniugnay kay Carpio ay paggamit ng confidential funds ni Sara. Ayon sa mga affidavit na lumabas noong late 2025 hanggang early 2026. Tinatayang 612.5 million pesos mula sa confidential funds ng Office of the Vice President saka Department of Education. Yung combine po, ito yung subject ng impeachment complaint laban kay Sara. So malamang mabuksan ulit ito during the impeachment trial. Kaya sinishare ko na sa inyo yung mga possibilities, mga kababayan. Nauna ka niya, Mr. Maravillas. Siyempre, may mga insider tayo, mga kababayan na nagbibigay ng mga information na babasan na natin mga kababayan sa mainstream. Public knowledge na po ito, yung 612.5 million na confidential funds. Kasama to sa articles of impeachment. Ito na yung santambak na mga chicheria, Mary Grace Piatos receipts. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na detalye ng confidential fund issue ay yung paggamit ng faking acknowledgement receipts. Isa sa mga pangalang lumabas si Mary Grace Piatos. Ayon sa reklamo, ang mga resibong ito ay bahagi ng coordinated scheme para maitago ang tunay na destinasyon ng pera. Yung interview ni Banat Bay, tinanong itong si Mary Grace Piatos. Ayaw nang sagutin ni Sara. May ready daw na defense yung kanyang mga abogado during the
impeachment trial na lang siguro para hindi na magkamali. O, di ba, mga kababayan? Then, siyempre, yung 125 million na nalunok sa loob ng 11 days lang noong 2022. Ayon sa mga experts, ang legal at financial expertise ni Mans Carpio ang ginamit upang i-bypass ang procurement guidelines, iwasan ng audit scrutiny. Kasi abogado siya, siyempre, malawak yung kanyang kaalaman. Paano lumusot? Hindi po malaman kung ano yung identity ni Mary Grace Piatos na check po sa Philippine Statistics Office na existed po si Mary Grace Piatos. Pero sabi ni Bato de la Rosa, marami niya dyan sa malalaking pamilya daw sa Davao. Mga Piatos. Sinong pinagluluko nyo na maraming Piatos? Marami po sa grocery. Santambak na mga Piatos po. O ngayon, dito tayo sa 18 Marines. Anong ginaugnayan dito? Ito yung 18 Marines diversion theory nila. Sa gitna ng mga pag-usap-usap o usap-usapan laban sa Duterte Network, biglang lumitaw itong 18 Marines, mga kababayan, testimony na nag-akusa ng 805 billion daw na flood control kickbacks laban sa administrasyon na pinipilit ni Marcoleta paimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Mamaya sasagutin ni Ping Lacson yung kanyang mga aligasyon. Ayaw patulan ni Ping. Ngayon, ano yung posisyon ng Duterte camp? Bagamat mga kababayan, hindi man na direktang pinangalanan si Mans Carpio bilang funder ng grupo, kapansin-pansin po na sinusuportahan ni Sara ang kanilang pahayag. Matik po yung pahayag ni Sara, nagpalabas ng statement ng paganga sa mga tinawag nilang Brave Marines. Di ba po? Tapos, kasunod nun, pati si Pulong pinuri yung mga Brave Marines. Tinawag nila na mga matatapang na whistleblowers daw. Hindi na nagpagita ngayon. Ang latest ngayon, mga kababayan, yung nagsalita, yung abogado. At hindi man tinatanong, dumipensa na hindi daw siya hausyaw na abogado. Defensive agad niya, Mr. Maravillas. Defensive. Kasi kasama siya sa pinapaimbestiga ng NBI. Ito si Attorney Charlie Pascual, the lawyer who notarized the joint affidavit of 18 alleged ex-Marines, clarifies matters before the NBI Special Action Unit, including the legitimacy of his services. Iningaan niya ko hausyaw. I told the NBI, sabi na rito, that everything was documented. All the competent, to clarify some matters that they want to clarify. And just to set the record, sabi niya dito, all the competent evidence of identity was verified and they confirmed to me that these were their voluntary statements and I only performed my notarial duties. Sabi ni Attorney Pascual. Ayan, pakinggan ninyo. some matters that they want me to clarify. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, ano? Okay? Actually, marami kasi siyang defensive kagad. no? So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, and they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? And we should not shirk on our duties to
explain or to authenticate our act whenever we are asked by public authorities. That's what I did today, and thank you. Sir, nagpunot ba yung APNX Marines nung nag-notarize kayo ng affidavit nila? Yes po, they subscribe the pinagsamang sinumpang Salaysay on my front, no? And I verified all their identities and I administered the oath as expected of me as a notary public. Sir, the director said it's very unusual to have one affidavit for all 18 na clients. Sir, kayo po ba na As I've said, nag-downstairs? it is not different from all the affidavits that we do notarial acts for, no? It is a mere affidavit. Only that there are so many affiants. The only problem with us is to how to squeeze it in the notarial register because there are 18 of them. Plus one, the witness, si Bishop. So yun lang naman ang kaibahan doon. Our duty is Yung just witness only na administer bishop. the oath. They affirm it and we are bound to administer the oath. Sabi because ng, nag-witness na bishop, naghugas kamay, hindi anya yun ang hulugan na nag-witness ako, totoo na yung winitnessan ko. May ganun. statement, allegations contained in the affidavit. Pumirma siya without thinking. Meron namang mga affidavit na joint eh. Marami. Ito lang kasi 18. No? Nasabi nga rin po ni Ombudsman Remulla na magkakasama sila palagi. Ganito po yan. Ang notary public po, wala pong alam yan kung ano po yung nilalaman ng statement na yan o yung salaysay na yan. Ang trabaho po namin, alamin namin kung yun ay pinirmahan ng kusa, walang pangako, walang gantimpalang, walang pera, hindi sila pinwersa. At kapag yan ay kinumpirma nila sa amin, i-administer namin yung office. Yun po ang trabaho namin. Meron din yung We browse over it. Yeah, I browse over it. But I have nothing to do with the contents of the sinumpang salaysay. Naghugas kamay na. He has nothing to do daw doon sa mga sinasabi sa sa sinumpang salaysay. So hindi ka pala sigurado na yung ninotaryohan mo totoo yung mga sinasabi doon. O di ba, mga kababayan? So balik tayo dito. So ang tanong ng publiko dito, mga kababayan, sa 18 Marine, habang bumabalik kasi po yung kontrobersya sa 11 billion na drug smuggling case, lumilitaw uli po, pinag-uusapan uli. Bigla pong may lumalabas na mga bagong kontrobersya na tinatarget po yung ating administrasyon. So ito na nga po na mali-malitang pera. Diba po? So ang tanong, ito ba isang diversionary tactic uli? Malamangan niya Mr. Maravillas, another diversionary tactic. Binabaliktad nila Imbes doon sa impeachment at sa mga controversy involving doon sa drug smuggling na final ni Trillanes, ang topic ngayon ay yung mali-maleta. At dinidiin yung ating Pangulo at si Martin Romualdez. The same script, mga kababayan. Turning the table against the Marcos administration. Yun ang malinaw. But anyway, mga kababayan, hintayin na lang natin yung mga developments ng balitang yan during the mini-trial. Kasi yung latest na balita ngayon, mga 200 daw na mga congressmen na malamang pumirma rito, iakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Siguro after the mini-trial na gagawin sa Congress. At ang mangunguna, mga kababayan dito sa pagpirma, si Sandro Marcos. Yan ang lumabas kanina po sa Politico News. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.